Tapos na ang pawid ng bubong. May palopo na rin. So tapos na yung bubong ng ating Bahay Kubo project. Malapit na natin matambayan ang Bahay Kubo project. Nakakatuwa pa rin isipin na na-experience kong gawin ang ganitong mga bagay na hindi ko sana naranasan kung ako ay nag-stick lang sa aking propesyon. Samahan niyo muna akong ituloy ang project na Bahay Kubo. Tara! So magpo-project ulit tayo doon sa bagong farm. Nandito yung pawid na kulang pa doon sa na-pick up natin noong nakaraan. Kaya dadalhin natin syempre. Kakarga ulit natin siya. Kasi pinick up nila John Paul nung minsan, binaba dito. Kakarga ulit para makapunta doon. So may DIY kami na hagdan. So ito rin yung ano namin, pangpatpat sa sahig. Lockdown yan. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Kaya yun, pawisan na pawisan kami. Nagkarga rin kami ng patpat. Ito naman ay pang sahig natin. Pagdating, syempre, sino ba ang unang ibababa? Okay, so ibaba natin yung mga gamit natin. Si Lunat Center. Si uhaw na uhaw na. Habang nagbababa kami, hindi halatang uhaw na uhaw yung dalawa. Napaka mauhawin talaga nila. Amat hindi, magsasaing kami. Nakalimutan yung butane. Hindi magana tayo. Old school. Gagawa tayo ng lutuan na nakasabit lamang. Kasirola naman to. Itim siya pero kukuskusin na lang mamaya ni Gian. Kaya sinet up na muna namin yan. Nagkalas na kami ng mga karga at may palopo na rin tayo. 8 feet lang ang haba nito kaya 3 ang kinailangan namin. Gusto yung ating palopo. 8 ang haba niyan. Dali-dali ang kilaw sa lampa. Si Jay, Girl Scout mode muna. Hindi, mataas naman eh. Okay ka lang? Kaso, yari tayo. Maitim na ang puweta ng kaserola. Okay, akit na ulit ako. Tatapusin ko lang yung patpat. Umakit na ulit ako at kinumpleto ang patpat sa ibabaw. Na makompleto, nag-akit na kami ng mga pawid. Si Gian ang taga-akyat, kami ni John Paul sa taas. Nakadalo lang tayo. Kumain muna tayong tanghalian. Init! Grabe, insan. Alright. Maghain tayo. Mayroon tayong ulam. Iba't iba. Putahin ni Chef Boy Logro. Okay na okay ang kanin kahit nasa kahoy ang salang. Ang ulam natin ngayon ay biling ulam lang muna. Excited matulog ah. Naghahain pa lang, nakasabit na ng duyan. Nagsalo-salo kami ng tanghalian. Okay na okay din ang mga lutong ulam dito sa amin. Kanya-kanya ulit ang pwesto. Itong batang ito, pag inaantok siya, kulay dilaw ang buhok. May itim niyan pag kagising niyan. Yan, tulong na. Kami ni Jay, dito sa tabi ni 15. Okay. May energy na. Yan dalawa na yan. Magiging 20 yan in 30 minutes. Mabilis naman siyang gawin. Vlog lang ng vlog yung isa. Kaya bagal. Yun. Okay. Yun. Okay, tapos papako natin. Okay, magangat na tayo ng isa pa. John Paul, kaya mo saluhin yan. 1, 2, 3. Nagpalit pa ng pako lang natin to. Paulit-ulit lang. Mamaya, hindi natin mapapansin. Nado na tayo sa taas. Ganang 20 piraso lang naman to eh. May mga marka naman na kami kung saan. Every 4 inches yan. So ideal na siya. Umapunta kami sa hindi na kayang ihagis yung pawid. Balik tayo doon sa una nating naging method na may tali. So tatalian ni Gian doon sa baba. Tapos hihilahin namin para may angat yung mga pawid. Nakakalahati naman na tayo. Mamaya pahirap pa yun ang pahirap pag nado na tayo. Kasi wala tayong tutungtungan. Pag nado na tayo wala tayong tutungtungan. Hindi ko rin alam kung paano. Di bahala na. Hindi naman lagi, bahala na.
magagawa natin ang para pag na tayo sa taas. Okay, iangat natin. Lapit na. Pwede nang itry. May andamyo kami dito ng tagdan. Yun o. Wah! Woo! Sheesh! Okay. Talagang baldan ha? Butas lang yung bubo. Pero napagandang experience na-experience ko yung mga ganito. Wala mang magpapagawa sa akin ng ganito eh. Wala naman eh. Sino loko magpapagawa sa akin ng garne? Ay yung atin lang ang magagawa natin. So nandito na kami sa posisyon na napakahirap. Wala nang mapustahan masyado. Buti yun, may pa ang extra kamay pala. So gagawin namin ang plano, iakit na namin yung tatlo na lang to, no? Tatlo na pawid. Isi-secure natin dito, tapos bababa na ako para madiskartehan namin kung paano yung pwestuhan nung hagdan. At yung palopo, lalagyan natin yung palopo. Tapos yung net, pinakahuli natin yung net natin na ilalagay. Ano? So yan, ba muna ako sa ligtas na lugar. Yung isa doon ay chill. May cobra din eh sa aking dadaanan, kaya kailangan ko mag-ingat. Yun, may cobra. Nakatali na naman usot eh. So yan, patapos na. Si Gian, nag-ano siya, nagpipingkot na mga pako, pinagpakuan para hindi naman mahugot basta-basta, para hindi pantay yung ating bubunga. So gagawin natin pagkatapos, siguraduhin natin makababa si John Paul at hindi siya mahulog ngayon. Tapos palopo na tayo. Okay, tapos na. Nainip na si John Paul do, pero hindi siya pwedeng bumaba hanggang dito. Tapos na kanyang mission doon. So itataas natin yung palopo. Tatlo na lang naman to. Okay, ang kalaban natin, ulan na naman, mukhang ulan, kaya kailangan magmadali na si John Paul. So habang tinatapos yung palopo, kaya-kaya na ng dalawa yan. Maglaro muna tayo kasama si Luna at si Hunter. Bahala na kayo magagawan dyan. Ang ganda na oh. Hingala. Ang laki ng kubo. Hindi ko na imagine na ganito kalaki ang mangyayari. Ganito ang kalapad. So marami naman tayong tira na pawid. So malalagyan pa natin yung side na yun. Nang sa ganon, hindi siya basta-basta maampiyasan. Mission accomplished. Hindi lang niya alam kung paano siya bababa. Hindi, may hagdan tayo. Hindi siya perfect pero it will serve its purpose. Tingnan natin kung tutuloy siya, pero para sa akin napakaganda na niyang aming proyekto na yan. So okay na yung taas natin. Makakagawa na tayo sa ilalim ng mapayapa. Yan. So tapos na yung bubaw ng ating bahay kubo project. At least sa sunod maglalagay lang tayo ng net dyan, and then pag nakapagsahig tayo dyan, makakatambay na tayo dito at hindi na doon sa ating munting tent doon na pag umulan para tayo basang sisiw. Ano nga? Uwa? Ano? So yun lang. Sa susunod ulit para dito sa bahay kubo project.
Peace!